Okay guys, so si Abel ulit ito sa ating Newbie on the Block channel. Good morning sa inyo lahat. So today is still I'm sharing the day of my life running a distributorship of Coca-Cola products. So ngayon naman is like i-share ko sa inyo yun naman kung paano yung routine ng pagdating ng howler at kung paano natin kumbaga ini-schedule yon. So ang ginagawa natin is like nagkakaroon tayo ng daily booking para at least may 48 hours silang mag-deliver sa atin. So meron tayong howler na dumating ngayon at yun yung ibinababa natin. So ang isa sa products na mabilis na lumakad dito kay Calib KD or Calib Distributor is ang Coke Swakto at saka ang Litro. So yan ang pinakamalakas na mabilis nating na ilalabas everyday. So ayun. Okay, so ikutin muna natin. Mag-tour ulit tayo. Okay guys, so today may dumating tayong another howler for the 190 ml or ang tinatawag natin dito sa Visayas na Swakto. So ayan. So makikita nyo may mga pallets dyan, yung mga square sa baba na nakikita nyo. Dyan nakalagay yung mga products na ino-order natin at dumarating after ng booking natin. So everyday halos may dumarating na truck dito sa atin para magbaba ng mga products. So ayan, medyo nabalaho, nahulog. Ayan, ayan ang owner natin, si Ma'am Mel yan. Ayan, napakasipag. So napakahusay din pagdating sa financial management natin. So siya yung in charge sa finances. Ako naman yung in charge sa operations, ang daily dispatch, ganyan, mga deliveries sa mga outlets. So ayan. So everyday yan may dumarating iba-iba. So ngayon Swakto ang dumating. Ayan si Ma'am Ann, ang ating customer development officer. So ayan. So ganyan yung routine natin dito. So minsan deboting dumarating. So may dumating kanina katatapos din lang. So for now, ang pinakamaraming dumarating lagi ng volume is ang 190 ml or ang Coke Swakto, Sprite, tsaka Royal. And ang Royal True Lemon din, meron din tayong ganun. So ito naman sa ating right side ay ang pinagawa naming kubo, kasi para at least makalis tayo sa rent. So gumawa tayo ng ganyan. So ayan yung kotse ni Ma'am Ann. Ayan yung ginagamit namin everyday para magrota sa outlets. So ito yung bagong dating naman na mga litros and 12 ounces. Diyan natin nilagay sa kinonstruct nating bodega or shade. So yan yung mga iba-ibang debote na dumating. So yan, so hindi pa tapos yung shade dyan. So more likely gagawa tayo dyan. So all of them are stored in a pallets para madali yung pag inventory natin. So ayan, yan yung area for dun sa mga staff natin. Dyan tayo nagstay. And ito naman, di pa tapos yung ating office. So malapit na. So isang side na lang yung di napipinturahan. So yung side na yan na lang. Soon gagamitin na natin yan to receive our visitors. So yan. Dito naman sa side na to yung mga steels na tinatawag natin, yung mga water, ganyan, 7 liters, 1 liter, 330, mga Minute Maid fresh, ganyan, may mga mismo din. At of course yung Predator, dyan natin in-store. So ginagawa natin per section para at least madali yung pag-locate nung per product natin. So ayan. Minsan pag nagkukulang ng tao, syempre it's a good thing na tumulong ka rin sa grupo mo. So makikita natin dito, nakikitulong din ako just to make things fast and easy. So ayun, yun lang yung mga challenge na makikita mo dito. And then of course you have to gain the trust and confidence ng mga tauhan mo, makisama ka sa kanila so that smooth yung flow ng work. So those are the things na natutunan natin dito sa pagpapatakbo ng distributorship ng Coca-Cola. So ayan. Pareha sila
And so ayun guys, natapos din yung howler natin. So medyo maulan. Napadali din naman dahil napagtulong-tulungan. So it's like pag katulad ngayon may kulang na tao kaya medyo sumama rin ako kanina sa pagbababa ng mga malilit na items like yung swakto. So you have to consider all those things pag nagraran ka ng ganitong klase ng business. So kailangan ba nung kumbaga pakikisama, ganon, and kailangan bang kumbaga ma-appreciate mo rin yung ginagawa nila, and then if you can step dun sa shoes na kinakalagin nila, gawin mo para at least malaman nila na kaisa mo sila at nakikisa ka sa ginagawa nila. So ayun, even though you're the boss, dapat mapakita mo na yung degree ng pakikisama nandun pa rin, and of course yung respeto mabibigay nila sa'yo. So ayun guys, so I hope guys na gugustuhan nyo yung ating kumbaga topic ngayon, and I hope continue to support ang Newbie on the Block. Of course guys, nasabi ko pag nasa Luzon ako, yung hollow block smolder natin tuloy-tuloy pa rin yun. So yun nga lang, tinutulungan natin tong ating kumbaga dito, ating close friend dito sa Capiz para maging successful tong business niya dito. So see you next videos guys. Thank you very much. God bless.